Hello everyone! So, ito na yung second day namin ng kapatid ko, nag-i-spray kami. Kaya hindi namin natapos ang isang area kasi 3 hours lang kami nag-i-spray niyan. Pag alas 7 na ay nag-i-stop na kami ng kapatid ko. Useless lang yung pag-i-spray mo kung tanghali ka na mag-spray. Kasi nakalipad na yung dapat mong isprayhan, yung mga insekto. May halo kasi to na insecticide. At walang katumbas ang saya kasi nakikita ko din naman yung improvement ng dahon ng saging. Nung una kasi, grabe yellow-yellow yung dahon ng saging. Buti nga ngayon, medyo maganda na yung dahon ng saging. Nalaman ko rin na may medisina pala sa dahon ng saging para gumanda ang dahon ng saging. Maraming nagtatanim dito ng saging lakatan mga ka-farmers, hindi lang ako kaya nagtatanong ako sa kanila kasi sila yung may alam. Ngayon ko lang kasi din nalaman na kailangan pala isprehan din talaga ang lakatan. Sa nakikita niyo mga ka-farmers, mukhang hindi mabigat tignan yung dinadala ko, di ba? Yung sprayer, pero naku, mabigat yan. Kaso lang, kaya ko lang siyang dalhin kasi sanay naman ako sa yung pag-aalsa ng mga mabibigat eh. Pero kung yung hindi sanay talaga at mag-aalsan yan is mabibigatan. Pero iba talaga mga ka-farmers pag sayo na yung saging. Kasi kahit mahirap yung gawain ay ganado ka pa rin magtrabaho. Unlike sa nagtatrabaho ka talaga na pag mahirap ay aayawan mo talaga. Lalo na siguro kung mainit pa yung panahon at hindi sayo, naku, pwera na lang kung matiisin ka sa mainit. Kung babae ka, aayawan mo yung mainit. At masasabi ko talaga na hindi madali magiging farmer. O, kahit hindi madali yung pagiging farmer ay gusto ko tong ginagawa ko mga farmer. Masaya ako na nagtatanim at masaya ako na may ginagawa din kaysa naman sa nakaupo. At bukod nga dyan sa mga ginagawa ko ay nagvi-video reels din naman ako at nag-YouTube ay saya ako, nakikita ko ang sarili ko pag na-upload ko na, kahit pagod yung katawan ko, parang napapalitan ng saya kasi nakikita ko yung mga ginagawa ko na, ay kaya ko pala, yung mga gano'n na, ang parang ang astig lang, ang kulang tignan, gano'n. Bukod dyan, alam ko darating yung panahon na babalik din to sa akin yung mga pinaghirapan ko. Kaya konting push pa at tiyaga at sipag at maabot ko rin yung mga pangarap ko sa buhay kasi alam kong kumikita na ako. Yung iba mga ka-farmers nagtatanong sa akin bakit kahiligan ko yung pagiging bukid girl. Ay yung iba alam nila na galing ako sa abroad at naging farmer din ako doon. Naranasan ko doon mag-harvest ng apple, mag-harvest ng grape, mag-harvest ng bawang, at mag-harvest ng sibuyas. Naranasan ko din magtanim ng sili. At naranasan ko din maging kargador doon. Alam nyo kasi mga farmers, yung bawang kasi, after na harvest niyan ay pinagpupundok-pundok niyan. Kaso naubusan that time ng lalaki. Ang natira ay yung kaibigan kong Chebuli at ako at yung ko dati, partner. Tinanong kami kung sino yung willing file ng bawang sa ibabaw ng truck. Kaso, feeling strong kasi kami noon kaya nagsuggest kami. Pero malaki yung bigay bigayan ng lalaki talaga. Pag babae kasi maliit lang yung binibigay. Tinatapo nila yung bawang papunta sa akin at sinasalo ko naman at yun ang fina-file ko. Grabe, nung napuno na. Tapos nag-drive na yung amo namin. Ay, nasa ibabaw kami ng truck. Grabe talaga. So, 'di ba, yung ginawa ko dito is mas worse yung ginawa ko sa ibang bansa. Kaya, yung pag-i-spray dito or ginagawa ko dito sa bukid namin ay easy na lang sa akin. Parang basic na lang ba? Basic. At pasalamat ako kasi naranasan ko yon kasi dating din talaga ang panahon na
nauwi ako sa Pinas. Kaya ito ngayon ay, ito yung tinatrabaho ko. Kasi ngayon ko lang na-appreciate yung lupa kung hindi ko naranasan yung hirap doon sa ibang bansa. Dapat hindi pala talaga tayo magugutom kung masipag lang tayo sa bukid. Sa nakikita niyo mga farmers ay di pareho yung laki ng saging kasi hindi din sila sabay lumalabas yung dahon. At bukod pa nga dyan ay yung iba naman sabay sana kaso na-budget up naman kaya pinuputol namin at nire-revive namin. Nililiguan namin ng chlorine at saka sabon yung hinalo at yun yung in-spray namin. Isa din kasi yun sa gamot sa batchitap para ma-okay sila. Yung iba naman ay tinanggal talaga namin. At ito na nga yung mga ka-farmers ang nabatchitap na damage. Pinagtatanggal talaga namin kasi daw nakakahawa ito pag hindi namin tatanggalin. Pwede daw maubos yung saging din kasi grabe sila kumakain ng dahon at mamamatay talaga. Lugi na ako ng 1,500 niyan kasi 150 pieces. Tag 10 pesos yung bili ko bawat isa. Sobrang layo pa naman yung kinuhaan namin ng sahat niyan ng mga ka-farmers. Almost 3 hours yung biyahe na papunta at almost 3 hours din yung pabalik. Naulan-ulanan pa kami niya ng kapatid ko at yung kasama namin sa pagkuha kasi grabe ang ulan nun. Kaya try until you success. So hanggang dito na lang ang video. Thank you for watching.